Dominant Protector. Credit to the author. 971 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lunch break noon, at kumakain si Terence kasama si Josephine sa cafeteria nang matanggap niya ang tawag ni Trixie. Tiningnan niya ang tumatawag sa phone niya at bahagyang kumunat ang noo. Upang sabihin ang totoo, hindi niya lubos na naintindihan kung ano ang iniisip ni Trixie. Naisip niya na medyo naliligaw siya. Noong nakaraan, kinasusuklaman niya ito, at bigla na lang siyang na-inlove sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagkakaintindi niya na may mas malaking bagay, akalain pa niyang masokista ang babaeng ito. Bakit hindi ka kumukuha, sabi ni Josephine pagkatapos tumingin kay Terence, na hindi direktang kinuha. Ito ay Trixie. Sabi ni Terence. Oh. Halatang natense ang mukha ni Josephine nang marinig ang pangalan. Hindi mo ba dapat sunduin? Paano kung may nangyari? Okay. Tumango si Terence at kinuha. Trixie. Terence, bumalik na ako sa Starfield, nasaan ka? Namiss mo ba ako? Ang boses ni Trixie ay kasing sikat ng araw gaya ng dati, ganap na kakaiba sa malungkot na bersyon niya noong nasa kotse siya kasama ang kanyang ama. Kung hindi dahil sa hindi nalulunasan na sakit na mayroon siya, walang maniniwala na ang masaya at masiglang dalagang ito ay magkakaroon ng ganoong kalaking kalungkutan sa loob niya. Nasa school ako. Sabi ni Terence. Kung ang ibig mong sabihin ay magkapitbahay sa klase, oo, medyo na-miss kita. Medyo hindi nasisiyahan si Trixie sa mga salita. Fine, classmate Linford, pwede bang hawakan lang ang dibdib ng kaklase mo? Tumalon si Terence, ang Trixie na ito ay talagang naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Sa kabutihang palad, hindi siya narinig ni Josephine. May kailangan ka ba? Di ba nangako kang sasamahan mo akong kumain? Medyo nagugutom na ako, baka hanapin mo ako. Si Trixie ay hindi na natili sa paksa. Kung tutuusin, kailangan lang niyang paalalahanan siya sa pamamagitan ng pagbanggit dito minsan, kung patuloy niyang sasabihin iyon ay mawawala na ito ng kahulugan. Ngayon, kumunat ang noo ni Terence. Oo, kababalik ko lang sa Starfield, hindi pa ako kumakain. Sabi ni Trixie. Nangako ka sa akin, sabi mo bibilhan mo ako ng beef noodles. At makakapagtakda ako ng oras. Mabuti. Walang pagpipilian si Terence. Siya ay isang taong tumyupad sa kanyang salita, at ngayong nangako siya sa kanya ay kailangan niyang tuparin ito. At saka, sa isip niya, naramdaman niyang may utang siya kay Trixie. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng babaeng ito, pero sa katunayan, hinawakan niya ang pribadong lugar niya. Kahit na silang dalawa lang ang nakakaalam nito, kung babalay-walay ni Trixie ang lahat at isisi kay Terence, kung gayon kailangan itong tanggapin ni Terence. Pagkatapos ng lahat, sinadya niya itong gawin noon, at nag-iisip ng mga maling kaisipan. Malaki rin ang naitulong niya sa kanya sa auction, nakuha niya ang 1,000 taong kahon sa kanyang mga kamay. Nagdadrive ako papunta sa gate ng school, hintayin mo ako dyan, okay? Sabi ni Trixie. Sige. Tumango si Terence. Ibinaba niya ang tawag at bumaantong hininga bago tumingin kay Josephine. Aalis ako saglit. Oh. Okay. Tumango si Josephine. Gusto niyang tanungin kung saan siya pupunta at kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit pakiramdam niya ay nakikialam iyon sa kanyang pribadong negosyo. Hindi niya alam ang gagawin. Ngayong nagkaroon siya ng malaking miss na ito bilang kanyang karibal sa pag-ibig, mas naging maingat siya. Pagbalik sa Iron Lake, malaki ang ginawa sa akin ni Trixie, at nangako ako sa kanya na kakain ako kasama niya. At ngayon ay bumalik siya, at tumatawag siya. Hindi tinanong ni Josephine ang mga detalye, ngunit sinabi ni Terence sa kanya ang paliwanag kahit na ano. Oh, kung gayon, syempre, dapat kang bumili ng kanyang tanghalian. Ngumiti si Josephine at tumango. Ayos lang, umalis ka na. Sa kantin na lang ako kakain. Sige. Kung may mangyari tawagan mo lang ako. Sabi ni Terence bago lumabas ng kantin at tumungo sa gate ng school. Nagkaroon siya ng masalimuot na damdamin pagdating kay Trixie, at para sabihin ang totoo, ang tingin niya sa kanya noon ay isang spoiled rich kid.
Gayunpaman, pagkatapos ng oras na iyon sa dalampasigan, napagtanto niya na marahil ay hindi ito kasing simple ng inaakala niya lalo na nang malaman niyang anak siya ni Thomas. Lalong naging komplikado ang kanyang damdamin. Nakaramdam nga siya ng simpatiya sa babaeng ito wala ang kanyang ina, at palaging abala ang kanyang ama. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagkatao. Mas naunawaan niya ito pagkatapos na malaman ang sitwasyon nito at tuluyang nawala ang pagkamuhi nito sa kanya. Ito ay isang batang babae na puno ng pagnanasa, ngunit kailangan mong maging malapit sa kanya upang madama ang hindi matukoy na kalungkutan at kalungkutan sa loob niya. Ginagamit pa rin ni Trixie ang kanyang Audi TT. Nagpark siya sa tabi ni Terence at inilabas ang kanyang ulo. Terence! Pumasok ka! Hindi nagsalita si Terence bagkus ay lumakad siya at binuksan ang pinto, at umupo sa shotgun seat. Hoy, bakit ang haba ng mukha? Medyo nalungkot si Trixie sa pananahimik ni Terence. Naiistorbo ka sa pananakit sa mga babae, ako ba? Kakain na sana ako kasama si Josephine sa kantin. Sabi ni Terence. Kaya nga naabala kita. Pero okay lang, pwede mo akong batukan. Sa pagitan namin ni Josephine, sino ang mas maganda? Pinasadahan niya ng mga pilikmata si Terence. Josephine. Sabi ni Terence. Nawala ang ngiti ni Trixie habang nakatitig kay Terence. Hindi ka man lang ba marunong magpasaya sa isang tao? Hindi ka ba pwedeng magsabi ng mas maganda at magsinungaling ka lang? Sige, mas maganda ka. Sabi ni Terence. Whatever. Tere, kain na tayo. Sinabi ni Trixie pagkatapos ng isang tingin na nagsisinungaling ako na ginawa ni Terence na nagpapatuyo ng kanyang interes. Bakit hindi niya magawang akitin si Terence? Ganyan ba talaga siya sa likod ni Josephine? Pinaandar ni Trixie ang sasakyan at hindi nag-iisip na pumunta ng napakalayo. Ipinarode niya ito sa malapit na beef noodle shop. Tumigil si Terence, hindi inaasahan na dadalhin siya ni Trixie sa lugar na ganito. Ang mga presyo dito ay hindi mataas, at naisip pa ni Terence na pinaplano niyang alisin ang laman ng kanyang pitaka noong una niyang natanggap ang kanyang tawag para sa tanghalian. Pumasok silang dalawa sa tindahan ng pansit at umupo. Pwede bang maghintay kayong dalawa, kukunin ko na ang mga order nyo. Sabi ng waiter habang kinukuha ang mga order ng isa pang mesa, kasama ang mag-ina. Sige, tingnan muna natin ang menu. Casual na tumango si Terence at kinuha ang menu. Pwede bang kumuha ng isang mangkok ng noodles? Please. Sabi ng nanay sa kabilang table habang nahihiyang nakatingin sa waiter. 772. Oo naman. Tumango ang waiter. Nakikita niya sa suot nilang damit na hindi mayaman ang mag-inang ito. Iyon ay lahat ng mga lumang damit na naiwan ng mga panahon, at karamihan sa mga tao sa lungsod ay hindi na nagsusuot ng ganoong damit. Laurellen, mangkok na lang tayo. Hindi gaanong makakain si nanay, at mukhang malaki ang isang ito. Sabi ng ina sa 15 o 16 na taong gulang na anak. Alam ni Lorilyn na ang kanyang ina ay nagsisikap na makatipid, ngunit ang sabi ng doktor na ang kanyang ina ay malapit ng mamatay, at ang pagpunta dito upang kumain ng isang mangkok ng beef noodles ang kanyang hiling. Hindi nag-aksaya si Lorilyn sa sarili, kaya kinailangan niya ng kaunting pagsisikap na magsalita. Siguro dapat tayong magkaroon ng 2 mangkok. Lorilyn, paano kung hindi tayo makatapos, magsasayang tayo ng pagkain? Putol ng ina bago bumaling sa waiter. Isang mangkok kung gayon, magkano? Iyon ay magiging $15. Naawa ang waiter sa pamilya, pero dito lang siya nagtatrabaho, at hindi rin siya ganoon kagaling sa kanila. Hindi siya pwedeng magdesisyon na bigyan sila ng dagdag na mangkok, o ibawas na lang ito ng amo sa kanyang sweldo. Naramdaman ng ina ang paninikip ng kanyang puso sa presyo, ngunit kinuha ni Lorilyn mula sa kanyang bulsa ang isang stack ng maayos na nakatiklop na mga perang papel, binilang ito hanggang 15 bago ibinigay sa waiter. Alam ng waiter na ang pera na ito ay malamang na malaking halaga para sa kanila, ngunit wala siyang magagawa para sa kanila. Binigyan niya sila ng tingin ng simpatiya at handang hilingin sa kusinero na bigyan sila ng kaunti pang pansit, iyon lang ang kaya niyang gawin. Pinaghirapan mo ang perang iyan, at binabayaran mo pa rin ang aking mga medikal na bayarin. Hindi natin ito dapat ginagastos ng walang ingat sa ganito. Mahinang sabi ng ina ni Lorilyn.
$15 iyan ay maraming tuyong pansit na mabibili natin, maaari tayong magkaroon niya ng ilang araw. Nay, kaarawan ko ngayon, napagkasunduan namin na ako ang mamumuno. Ngumiti si Lorilyn. Pagkatapos ng araw na ito, 16 na ako, matanda na. Sa hinaharap, kikita ako ng mas maraming pera, at dadalhin kita sa malalaking restoran araw-araw. Haha. Sige, aasahan yan ni nanay. Napabuntong hininga ang ina sa kanyang puso. Kaya niya kayang tumagal ng ganoon katagal. Ngayong nakita na niyang lumaki ang kanyang anak na babae marahil ay mas madali na sa kanya kapag umalis siya sa mundong ito. Ang tindahan ng pansit na ito ay isang lumang pangalan sa paligid, at palaging tinitingnan ni Lorilyn at ng kanyang ina ang mga customer dito ng may inggit. Sinabi sa kanya ng kanyang ina noon na isang araw kapag may pera sila, dadalhin niya si Lorilyn dito para kumain ng pansit. At bigla na lang lumaki si Lorilyn, ang kanyang ina naman ay na-diagnose na may cancer. All of a sudden, naging mahirap pa rin ang dati nilang mahirap na pamilya. Ang kanyang ina ay hindi na makapagtrabaho, at nahulog ito sa mga balikat ni Lorilyn upang mangolekta ng mga bote at carton pagkatapos ng paaralan upang ibenta. Ika-16 na kaarawan niya noon, ngunit hindi siya masaya. Ilang araw lang ang nakalipas, noong nasa ospital sila, sinabi ng doktor na 1 o 2 buwan na lang ang natitira sa kanyang ina, sinabihan siyang ihanda ang libing. Nabigla siya. Alam niyang darating ang araw na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Talaga bang aalis si nanay? Siya ay malungkot, siya ay desperado, ngunit upang hindi maghinala ang kanyang ina, kailangan niyang maglagay ng masayang mukha. Ginamit ang kanyang kaarawan bilang dahilan, dinala niya ang kanyang ina sa tindahan ng pansit. Mula sa pananaw ng kanyang ina, si Lorilyn ay isang matigas ang ulo na bata, tulad ng mga bata, ngunit alam ni Lorilyn na kung hindi niya dinala ang kanyang ina dito ngayon ay hindi na niya makakain muli ang pansit dito. Kaya, sa loob ng ilang gabi, umuwi si Lorilyn pagkaraan ng 2 oras, sumakay sa tren para mangolekta ng basura sa dalampasigan, at sa wakas ay nakakuha ng $30. Ang layunin ay makakain ng isang mangkok ng beef noodles kasama ang kanyang ina. Nauna na siyang nagtanong ng presyo, 15 bawat mangkok. Mahal iyon para sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay sulit ito. Nakatingin ang mga mata ni Terence sa dalawa, nakatutok ang kanyang mga mata sa ina ni Lorilyn. Ito ay isang babae na pinahirapan ng kanyang karamdaman, pinahirapan nito sa loob ng maraming taon, ngunit masasabi niya, malamang na siya ay isang magandang babae noong siya ay bata pa. Ngunit, sa nakikita ni Terence, ang kanyang buhay ay humihina, at hindi magtatagal bago siya namatay. Hindi naiintindihan ni Terence ang mga dahilan, at nang hindi gumagawa ng karagdagang pagsusuri, hindi niya malalaman kung anong sakit iyon. Ang babaeng Lorilyn, sa kabilang banda, ay maganda, malamang kapareho ng kanyang ina noong bata pa siya. 16 pa lang siya, ngunit umaagos na sa kanya ang kanyang kabataan at kagandahan. Ang kanyang mga damit ay maaaring simple, ngunit ang mga ito ay malinis. Hindi maiwasan ni Terence na isipin si Josephine. Dahil dito ay may napagtanto siya. Kumunat ang noo niya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero hindi na siya ganoon kalamag na tao. Mahilig ba siyang pumasok sa negosyo ng ibang tao? Binago ba siya ng kapaligiran dito? Napagtanto ni Terence na talagang iniwanan niya ang mga araw ng dugo at digmaan, at nagsisimula ng umangkop sa buhay dito sa kapaligirang ito. Nagustuhan niya ang lugar na ito. Lumapit ang waiter at inalis ni Terence ang kanyang mga mata, lumingon kay Trixie, na kanina pa nakatutok sa mag-ina, malinaw na nakikiramay sa kanila. Hello, ano ang gusto ninyong dalawa? Tanong ng waiter. Gusto namin ng isang mangkok ng beef noodles. Sabi ni Trixie bago makapagsalita si Terence. Nakuha niya ang ideya mula sa mag-ina, kung kumain siya ng isang mangkok ng noodles na ibinabahagi ito kay Terence, makakatulong ito ng husto sa kanilang relasyon. Oh, okay. Tumango ang waiter pagkatapos ng isang pause, hindi ganoon kakatuwa na ang mag-asawa ay magsalo sa isang mangkok. Nagkataon lang na ang order ni Trixie ay nakapila sa single bowl na in-order ng mga naunang customer. Isa lang. Hindi ka kumakain. Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin sa kanya. Ako. Sabi ni Trixie, inis na inis. Bibili daw siya ng lunch, syempre kumakain, ano bang klaseng tanong yon? Bakit sila nandito kung hindi siya kumakain?
Oh, 2 mangkok kung gayon. Mataray na sabi ni Terence. Okay, sir. Nakangiting sabi ng waiter sa sarili. Tila hindi naintindihan ni Terence ang kahulugan sa likod ng pagbabahagi ng noodles, at ginagawa lang ito ni Trixie ng paisa-isa. Maaaring hindi pa mag-asawa ang dalawa, maaaring ito ang uri ng sitwasyon kung saan hinahabol ng dalaga ang lalaki. Medyo nalungkot si Trixie. Hindi ko maubos, malalaki ang porsyon ng pansit dito. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na bigyan ka ng mas kaunting pansit. Sabi ni Terence. Bakit ko gagawin iyon? Si Trixie ay nagagalit sa puntong ito. Kinawian niya ang kamay bilang senyales na umalis na ang waiter. Umiling ang waiter, natatakot na mas lalo siyang menas nang umalis ito para mag-order. 973. Maya-maya, dumating na ang order ng mag-ina, na puno ng laman ang mangkok, at nakakagulat din ang dami ng karne ng baka. Pakisayahin ang iyong pagkain. Naglagay ang waiter ng 2 set ng chopstick sa harap ng dalawa bago umalis. Marami silang binibigay na noodles dito, kaya ang mahal noon. Sabi ng ina na ikinagulat niya habang nakatingin sa pansit. Ito ay sapat na para sa ating dalawa. Ito ay. Napangiti si Lorilyn sa kanyang sarili. Ang waiter kanina ay malamang na nagsabi sa kusina na gawin ito para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumating at tumingin sa mga bahagi na mayroon ang mga customer, at sila ay wala kahit saan malapit na ito puno. Sa ngayon ay tila may kalahating mangkok na halaga ng dagdag na pansit. Ang mga piraso ng karne ng baka ay marami, pati na rin ang buong mangkok na ito ay malamang na $15 sa halaga lamang. Nagpapasalamat si Lorilyn sa abalang waiter bago binigyan ang kanyang ina ng isang pares ng chopstick. Mom, kain na tayo. Oo, kain na tayo. Lorilyn, mauna ka na. Magiliw na sabi ng ina habang nakatingin kay Lorilyn. Ito ay mahusay. Alam ni Lorilyn na hindi kakain ang kanyang ina hanggat hindi siya kumakain kaya mabilis niya itong tinikman bago ibigay kay nanay. Ito ay napakasarap, ngunit kung mas masarap ito ay mas mababa ang kanyang payag na kainin ito. Kinailangan niyang iwanan ito para sa kanyang ina, mayroon pa siyang mahabang buhay sa hinaharap, at maaari siyang kumain anumang oras na gusto niya, ngunit ang kanyang ina. Kaya ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumating, ito ay napakahusay. Sabi ng ina ni Lorilyn pagkatapos ng isang kagat, tumango ng malugod. Lorilyn, lumalaki ka pa, kailangan mong kumain ng mas maraming karne. Kumain ka na rin mama. Si Lorilyn ay hindi gustong kumuha ng labis, kaya binigyan niya ang kanyang sarili ng isang maliit na piraso bago ilagay ang isang malaking piraso sa bibig ng kanyang ina. Tingnan mo, ang mga bahagi dito ay talagang malaki, sinabi ko sa iyo. Sabi ni Trixie kay Terence habang nakaturo. Nagpapanggap ka bang tanga o ano? Tanong ni Terence. Halos tumalon si Trixie sa mesa para tapakan si Terence, bakit ang sama ng loob nito sa kanya. Si Yasi ay laging nagtatanong ng mga pipi, bakit hindi niya tinanong kung nagpapanggap ba siyang tanga. Trixie, ano lang ang gusto mo? Pakiramdam ko ay may problema ka. Sabi ni Terence habang nakatingin kay Trixie. Ano bang problema ko? Wala akong gusto, sinabi ko na sa'yo na gusto kita at gusto kitang maging boyfriend. Sabi ni Trixie. Umiling si Terence. Kung ayaw sabihin ni Trixie ang totoo ay wala siyang magagawa. Sa kabilang mesa, ibinabahagi pa rin ni Lorilyn ang mangkok ng noodles sa kanyang ina, na punong-puno pa rin ng pagmamahal sa kanyang mga mata habang paulit-ulit niyang sinasabi kay Lorilyn na kumain pa, ngunit habang ginagawa niya iyon, mas sumama ang pakiramdam ni Lorilyn, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa pag-aalalang makita ng kanyang ina, dali-dali siyang bumangon at tumakbo sa banyo. Pupunta ako sa washroom, kumain ka muna, Nay. Ha? Bakit siya umiiyak? Sabi ni Trixie habang nakatingin sa mga galaw ni Lorilyn, nalilito. Ang kanyang ina ay naghihingalo. Mataray na sabi ni Terence. Ano? Halos tumayo si Trixie mula sa kanyang kinauupuan. Sinabi mo na ang kanyang ina ay namamatay. Talaga. Tingnan mo ang mukha ng kanyang ina, madilim at may sakit. Wala na siyang gaanong oras. Isang tingin at masasabi mo na wala nang maraming oras ang kanyang ina. Hindi ito ganap na binili ni Trixie. Parang ganoon ang kwento sa doktor at kay Yigong Kai. Umalis ang doktor ng isang tingin kay Yigong Kai dahil hindi na siya makaligtas. Sabi ni Terence.
Minsan, ang isang tingin ay sapat na upang malaman kung gaano katagal ang isang tao. Kung gayon bakit hindi mo ako tingnan at tingnan kung gaano ako katagal na umalis? Sabi ni Trixie, na natiling tahimik ngunit talagang sobrang tensyon sa loob. Ikaw. Wala akong nakikitang senyales na namamatay ka na. Naisip ni Terence na nagbibiro si Trixie, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Oh. Medyo nadismaya si Trixie na hindi ito seryoso ni Terence. Dumating na rin ang mga bowl ni na Terence at Trixie ngunit ganap at kapansin-pansing naiiba sa dati. Malamang na ang dalawang mangkok na ito ay magkasama upang maging sa parehong bahagi ng mangkok ni Lorilyn. Sapat na ba ang isa? Ngumiti si Terence. Oo nga. Medyo may gana ako. Sabi ni Trixie. Sino ang kumain ng napakaraming hindi makagalaw? Hindi naiwas ang alalahanin ni Terence ang panahong iyon kasama si Trixie sa Iron Lake, kung saan kumain siya ng napakaraming seafood na hindi man lang siya makalakad ng maayos, naglalakad ng patagilid na parang alimango. Iyon ay dahil gusto kong mabangkarote ang taong Wu na iyon. Namula si Trixie habang nagpapaliwanag. Nag-uusap ang dalawa nang may nangyari sa gilid ni Lorilyn. Nag-aalala si Lorilyn na baka makita ng kanyang ina ang kanyang mga luha, kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo para lang mabangga ang isang customer na kakapasok lang sa restaurant. Sinindihan din niya ang kanyang sigarilyo gamit ang kanyang lighter, at nabangga ni Lorilyn ang lighter sa kanyang kamay at sa sahig. FK? Wala kang mata, batang babae. Maglakad ng maayos. Galit na galit ang lalaki. Pasensya na, pasensya na. Mabilis na bumaba si Lorilyn para kunin ang lighter, nagulat. Eto, pasensya na, hindi ko sinasadya. Sorry. Sorry na tama na. Alam mo kung anong brand itong lighter na ito, Zippo ito. Tinanggal mo ang pintura, akala mo mababayaran mo ito. Sumimangot ang lalaki kay Lorilyn. Ako. Hindi inisip ni Lorilyn na makakabangga siya kaagad, hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang lalaki, ngunit wala siyang pagpipilian. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Pasensya na. Tumigil ka sa kalokohan mo, magbayad ka. Hinampas ng lalaki ang mesa, binaligtad ang kanilang beef noodle bowl. Ito ang pansit na mangkok na sa wakas ay nabili niya sa kanyang ina. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha, tumulo ang mga ito. Pasensya na, binata. Bata pa siya. Magkano ang lighter, babayaran ko. Hindi rin inaasahan ng mommy ni Lorilyn na may mangyayaring ganito. Ine-enjoy pa lang nila ang kanilang pagkain nang may nangyaring seryosong bagay sa kanila. 5,000. Sabi ng lalaki. Magbayad ka, o tatawag ako ng pulis at sisingilan kita sa pagsira ng ari-arian. 5,000. Ang ina ni Lorilyn ay tumalon sa numero, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang 5,000 ay maaaring hindi isang maliit na halaga para sa isang normal na pamilya, ngunit ito ay abot kaya pa rin. Para kay Lorilyn at sa kanyang ina, gayunpaman, ito ay isang numero na hindi nila akalain. 974. Ano sa tingin mo? Ito ang Zippo, isang internasyonal na tatak, hindi mo pa ito nakita sa TV. Lahat sila ay Dine Monday ito sa mga pelikula. Sabi nung lalaki sabay taas ng lighter niya. Pero, hindi ba sira ang lighter? Tiyak na hindi kailangang 5,000. Maingat na sabi ng ina ni Lorilyn, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi ba sira? Naputol ang pintura, paano ko ito gagamitin ngayon? Nakatira ako sa upper society, isa akong upper class na tao, hindi ako marunong gumamit ng lighter na may chips na pintura. Napaempang lalaki habang hinahampas ang lighter sa mesa sa tabi ni Lorilyn. Kung sa tingin mo ay hindi mo iniisip na gamitin ito pagkatapos ay kunin ito, ngunit bayaran ang aking 5,000. Walang masyadong customer sa shop dahil lampas na ng tanghalian nang dumating sina Trixie at Terence sa restaurant. Pero kahit na may mga customer, sino ang sasagutin pagdating sa ganito? Talagang naiinis din ang waiter sa lalaki, at talagang nakaramdam ng simpatiya sa mag-ina. Pero alam niya kasabay nito na wala siyang karapatang makialam sa alitan sa pagitan ng mga customer. Ang pinakamagandang ruta ay hindi nakakasagabal. Kumunat ang noo ni Trixie, iniisip na talagang kasuklam-suklam ang lalaking ito. Nasa panig na siya ni Lorilyn sa simula, nawala ng ina noong bata pa siya.
Ngayong malapit nang mawala ni Lorilyn ang kanyang ina, nakaramdam siya ng empatiya, at nagresulta iyon sa pagkagusto niya kay Lorilyn. Ngayong naging hindi makatwiran ang lalaking ito at nagdudulot ng gulo sa kanila, nagalit ito sa kanya. And so, she stood up and grabbed the lighter bago pa makapag-react ang lalaki. Tingnan ko kung anong mas magaan ito na nagkakahalaga ng 5,000. Sino ka? Mind your own business. Hindi inaasahan ng lalaki na may mayayamang babae ang papasukin. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa suot ni Trixie, uso ang mga ito, at ayaw niyang tumawid sa isang taong ganoon. Kung tutuusin, binyo-bully lang niya ang mga taong easy target. As far as I know, Zippo, while an international brand, has varying prices, with the cheapest being a couple dozen $. Sabi ni Trixie habang nakatingin sa lighter. Iwang ZPC, hindi Zippo, hindi ito ang tunay na deal. Hindi ito nagkakahalaga ng 200 $. Ilang $? Kalokohan. Namumula ang mukha ng lalaki nang tumaas ang kanyang galit, lumakad siya at sinubukang agawin ang lighter. Ngunit sino si Trixie? Isa siya sa 4 na Starfield High School Young Masters. Siya ay isang taong naglakas loob na maglagay ng paputok sa puwete ni Terrence, kaya bakit siya matatakot sa lalaking ito sa harap niya? Sinindihan niya ang lighter, at sinunog ng lalaki, nakakaabot lang, ang kamay niya, at sinindihan pa nito ang ilang manggas. IFK. Ang lalaki ay nagsimulang kumaway, at halos hindi napigilan ang apoy sa kanyang manggas. Ang kanyang mga mata, sa puntong ito, ay puno ng galit habang siya ay nawalan ng malay, nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Trixie. Ang instant na ito ay nagyelo sa Trixie. Ngunit, iniisip pa rin niya, may iligtas kaya siya ni Terrence. Naturally, hindi hahayaan ni Terrence na mabuli si Trixie ng ganoon. Sa sumunod na sandali, mahigpit na nakalok ang braso ng lalaki sa braso ni Terrence. Bitawan mo ako. Bahagyang natauhan ang lalaki sa pagkakahawak mula sa sakit, si Terrence ang nagdudulot sa kanya, naiintindihan niya na ang lalaking ito ay hindi isang taong gusto niyang menas. Siya ay isang taong pinuntirya ang mahihina, at ang mga simpleng damit ni Lorilyn ang naging dahilan upang subukan niyang lokohin siya. Ngunit si Terrence na nasa harapan niya ngayon ay malinaw na hindi niya gustong menas. Medyo natakot siya. Kilala mo ba kung sino ako? Malapit ako kay Raul Bro sa North area na ito, kaya mas mabuti na huwag kang sumuko. Sino si Raul Bro? Napakurap si Terrence. Raul Bro. Ipinagpalagay ng lalaki na hindi alam ni Terrence, kaya nagpaliwanag siya ng kaunti. Ang boss ng North District. Raul, bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Putol ni Trixie. Sa sandaling igalaw ni Terrence ang kanyang kamay, naramdaman na ni Trixie ang bakas ng tamis sa kanyang puso. Si Terrence ay nagmamalasakit sa kanya, siya ay nagmamalasakit. Medyo cold siya sa kanya, pero kapag may nangyari sa kanya hindi siya basta-basta tatabi. Naku, tulala lang. Sabi ni Terrence. Mayroon siyang braindead na kapatid, si Rowan, kilala mo siya. Oh, Rowan. Iniisip ko pa rin na may kakilala itong taong makapangyarihan. Sinabi ni Trixie nang marinig niyang kapatid ito ni Rowan, nakahinga ng maluwag. Og. Hindi na alam ng lalaki kung ano ang gagawin, naisip niya na ang pagpapalabas lang ng isang matigas na lalaki ay outrage si Terrence, ngunit hindi niya inaasahan na talagang kilala ni Terrence ang lalaki. Sino pa ang kilala mo? Kung wala kang kakilala, scram. Sabi ni Terrence habang binitawan ang lalaki na parang walang banta. Nagatubili ang lalaki bago mabilis na pinalabas ang restaurant. Pakiramdam niya ay hindi siya ang kalaban ni Terrence, mas maganda kung siya muna ang mag-take off. Maraming salamat. Inakala ng ina ni Lorilyn na isang malaking utang ang maiiwan dito pagkatapos niyang mamatay, at nasa huling punto ng desperasyon nang may isang taong handang tumulong sa kanila. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang dalawang ito ay higit na nakakaalam tungkol sa mundo, at alam na niloloko sila ng lalaki. Nagawa pa nilang takutin siya, kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila. Thank you, Big Bro and Big Sis. Magalang na sabi ni Lorilyn habang nakayuko kasama ang kanyang ina, pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala lang. Sabi ni Trixie. Mag-ingat ka sa susunod. Okay. Nagpapasalamat na tumango si Lorilyn, ngunit hindi niya maiwasang masaktan sa mangkok ng beef noodle sa lupa.
Lumingon siya sa kanyang ina. Nay, order pa tayo ng isa pang mangkok. Ayos lang, natikman na natin. Alam na natin ang lasa, kaya huwag nating sayangin ang pera. Ang ina ni Lorilyn, natural, ay hindi gustong gumastos ng mas maraming pera ang kanyang anak. Hindi ko pa nasisimulan ang aking mangkok. Hindi ko pa rin ito matatapos, maaari na kayong dalawa. Mabilis na sabi ni Trixie habang inililipat ang mangkok sa mesa ng dalawa. Ito. Hindi natin ito matatanggap. Mabilis na sabi ng ina ni Lorilyn. Gusto ko sanang makisalo sa kanya ng bowl, ngayon mo lang din narinig, tita. Sabi ni Trixie habang bumubulong sa tenga ng ina ni Lorilyn. Tulungan mo ako, okay. Ay. Narinig nga ng nanay ni Lorilyn na gusto ni Trixie na magkaroon ng isang mangkok kasama si Terence, kaya hindi na siya nag-alinlangan ng sabihin ito ni Trixie sa kanya. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang mag-oo o hindi. Kung sinabi niyang oo, kukuha siya ng pagkain ng isang tao ng libre, ngunit kung sasabihin niyang hindi, tatanggi siyang tumulong sa isang taong tumulong lang sa kanya mula sa problema. Hindi niya magagawa iyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumalik na si Trixie sa kanyang upuan. Masaya at nasa sabik niyang kausap si Terence. Mukhang kailangan nating magsalo ng mangkok ngayon. 975. Si Terence ay nagkaroon ng hindi mapaglabanan na sensasyon ng parehong pag-iyak at pagtawa. Ang lahat ng ito ay masisisi lamang ni Terence na nagkataon lamang. Nakatitig sa taong nasa tapat niya, ang masayang Trixie. Sumenyas ang kamay ni Terence sa waiter, "Waiter, pwede bang magdala ka ng isa pang mangkok?" "Walang problema iyan, sir." Nilinis ng waiter ang mga sirang piraso ng mangkok sa sahig at nagbalik ng bagong mangkok. Ano ang kailangan mo ng isang walang laman na mangkok? Patuloy na ngumiti si Trixie. Gusto kong ibahagi sa iyo ang kalahati ng beef noodles. Ginamit ni Terence ang kanyang chopstick upang ilipat ang mga piraso ng beef brisket at noodles papunta sa walang laman na mangkok. Pinandilatan ni Trixie si Terence, nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Muntik na siyang umiyak. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makisalo sa pagkain kasama si Terence, napakasaya niya, ngunit nasira ang lahat ng walang laman na mangkok. Hindi nag-abala si Terence sa kanyang nararamdaman, nagsimula siyang maghukay sa sarili niyang mangkok at ine-enjoy ang kanyang pagkain. Inihulog ni Trixie ang kanyang chopstick sa mangkok, ngumunguya siya na parang kailangan niyang maghiganti sa karne ng baka. Bawat kagat ay parang lobo na kumukuha ng karne. Pagkatapos ay ibinaba niya ang pansit sa kanyang bibig. O gutom ka na ba? Gusto mo ng isa pang mangkok? Tanong ni Terence. Hindi na kailangan. Umiling si Trixie. Siya ay may isang maput-driven hitsura. Hindi na ako kakain ulit kasama mo, binubuli mo ako. Ah! Tumingin si Terence kay Trixie, hindi siya komportable. Inayos ni Trixie ang sarili, kahit na naramdaman ni Terence na ito ang nararapat na gawin, ngunit naramdaman niya ang sakit na dinanas ni Trixie ng matinding kawalan ng katarungan. Gusto niyang magsalita pero pinipigilan niya ang kanyang dila. Napabuntong hininga siya. Nakita ni Trixie na hindi nagsasalita si Terence, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Siya ay kumilos na para bang ang noodles ay litid ni Terence, ang karne ng baka ay karne ni Terence. Mabangis niya itong ngumunguya, kahit na sinaktan nito ang sariling gilagid at ngipin. Hindi nagtagal si Terence ay nakaubos ng kalahating mangkok ng noodles. Halos tapos na rin si Trixie sa kanyang mangkok. Tapos na. Babalik na tayo sa school. Nakita ni Terence na ibinaba ni Trixie ang kanyang chopstick, pagkatapos ay nagtanong siya. "Tara na." Malamig na sagot ni Trixie. Parang galit pa rin siya. Ah! Sinubukan itong pagtawanan ni Terence, ngunit hindi niya inabala ang kanyang init ng ulo. Mawawala ang init ng ulo niya kapag pinabayaang mag-isa. Habang nakatayo sila, aalis na sana sila nang may sumigaw ng nag-aalalang boses mula sa likuran nila. "Nay, ano po? Paano po kayo nawala ng malay?" Si Lorilyn at ang kanyang ina ay kumakain din, ngunit ang kanilang kalooban ay hindi kasing ganda ng dati. Mabigat ang loob nila, ngunit dahil sa pagtatagpo nila ni Trixie kaya napagpasyahan nila ang kanilang mga puso na umalis. Bahagya itong walang galang, ngunit ginawa iyon ni Trixie nang may mabuting hangarin. Kaya habang ang mag-ina ay malapit nang matapos ang kanilang pagkain, gusto nilang palihim na bigyan si Trixie ng 15 yuan.
Hindi sila yung tipo ng tao na tumatanggap ng pera mula sa iba nang walang dahilan. Kahit mahirap sila, umasa sila sa kanilang hirap para kumita ng pera. Nag-iipon sila ng mga recyclable sa mga sulok ng beach at lungsod, kahit na ito ay maliit na halaga ng pera, lahat ito ay sa pamamagitan ng tapat na trabaho. Bago pa maubos ni Lorilyn at ng kanyang ina ang beef noodles, bumagak ang ina ni Lorilyn sa mesa. Dahil dito ay nagpanik si Lorilyn. May sakit ang kanyang ina, ngunit hindi pa siya nawala ng malay. Malalaman niya dahil sabay silang pupunta sa ospital. Bilisan mo, tumawag ka sa linya ng emergency. Mabilis na mungkahi ng makaranas ang waiter. Okay. Tumango si Lorilyn. Pwede bang ipahiram sa akin ng isang tao ang kanilang telepono? Wala siyang phone. Kahit na hindi mahal ang telepono, ang buwanang bayad ay hindi nila kayang bayaran. Gamitin mo ang akin. Hindi napigilan ni Trixie na magalit kay Terence. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Lorilyn. Habang pinagmamasdan niya si Lorilyn, naalala niya ang sarili niyang teenager years na nag-iisa na wala ang kanyang ina. Napakalungkot at nag-iisa. Hindi na kailangang tumawag kahit ipadala mo siya sa ospital ay walang kabuluhan. Hindi na kailangang sayangin ang pera, tumingin si Terence sa ina ni Lorilyn at mahinang nagsalita. Ang sigla ng ina ni Lorilyn ay mabilis na naglalaho, mula sa isang medikal na pananaw, ito ay lampas sa pagliligtas. Ano? Umiiyak si Lorilyn nang marinig niya. Hinawakan niya ang kanyang ina at mas lalong umiyak. Ngayon ang kanyang ika-16 na kaarawan, alam niyang malapit na siyang iwan ng kanyang ina, ngunit hindi niya akalain na ganoon kaga. Bago nawala ng malay ang kanyang ina, may pag-asa pa siyang magising ang kanyang ina at gagaling sa ospital. Ngunit sa malupit na katotohanan ni Terence, parang isang kawali ng malamig na tubig ang gumising sa kanya at sinira ang kanyang pag-asa. Nawalan na siya ng pag-asa, hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Patuloy siya sa pag-iyak habang nakayakap sa kanyang ina. Ito ang tanging paraan na alam niya kung paano ibahagi ang kanyang kalungkutan. Sino ka para matukoy yan? Paano mo nasasabi yan? Hindi nasiyahan ang waiter sa sinabi ni Terence. Sino ka para matukoy ang kalusugan ng isang tao mula sa isang salita? Napatingin si Terence sa waiter. Nagsalita ang waiter dahil mabuti ang puso niya. Si Terence ay walang sama ng loob o tumingin sa inaanak, kaya hindi siya nasaktan. It was the truth, kaya bakit siya makikipagtalo sa waiter? Nang makita niyang tumingin si Terence, bigla niyang naalala na ito pala ang taong nagpalaya sa mga lokal na gangster. Natatakot siya na baka masaktan siya sa pagsasalita. Medyo binawi, pinilit niyang tumawag para sa mga serbisyong pang-emergency, huwag kang makinig sa kanya, ipadala mo siya sa ospital. Tatawagan ko ang mga serbisyong pang-emergency. Terence, hindi ba siya maliligtas? Alam ni Trixie na si Terence ay may higit na mahusay na mga kasanayang medikal dahil nailigtas niya siya noon. Kinailangan niyang tanungin muli kung totoo ito. Ito ay noong ipinatong ni Terence ang kanyang kamay sa palso ng ina ni Lorilyn. Tumingin siya kay Trixie at sinabing, "Cancer sa atay sa huling yugto, ano sa palagay mo ang magagawa ng ospital para dyan?" Iyon. Nanlumo si Trixie. Cancer. Kahit na sa teknolohiya ngayon, kapag narinig nila ang mga katagang cancer, ay parang death sentence. Nagulat si Lorilyn. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig pabalik kay Terence. Huwag kang makinig sa kanya. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ito ay tungkol sa isang taong may cancer. Iyon ay hindi posible. Ang waiter ay hindi nagtiwala sa paghatol ni Terence. Paano ngang sino man ay makapaghatol ng napakabilis? Kanina mo lang sila. 976. Gayunpaman, alam ni Lorilyn na hindi kinukuha ni Terence ang impormasyon mula sa kanyang puwet. Nabigla siya. Nang dinala niya ang kanyang ina para sa pagsusuri sa mga doktor sa silangan, nasaksihan niya ang ganitong uri ng pagsusuri sa isang kondisyon sa pamamagitan ng pagdama ng palso. Gayunpaman, ang maikling oras na kinuha ni Terence upang maramdaman ang palso ay kamangha-mangha. Hindi niya nakita ang ganitong bilis. Noon napagtanto ni Lorilyn na ito ang kapatid na tumulong sa kanya noon. Siya ang miracle doctor.
Kung ma-diagnose niya ang kondisyon sa ganoong bilis, mailigtas ba niya ang kanyang ina? Maaari mong iligtas ang aking ina, tama. Nagawa mong masuri ang aking ina, tiyak na mayroon kang ideya. Mabilis na hinawakan ni Lorilyn ang kamay ni Terence. Nagmakaawa siya, pakiusap, tulungan mong iligtas ang aking ina, papayag ako sa alinman sa iyong mga tuntunin. Nanginig ang puso ni Terence nang nahaharap siya sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Dati, hindi siya ma-motivate, nagbago na kaya ang pagkatao niya. Ang mga salita ni Lorilyn ay naguguluhan din sa waiter. Hindi niya akalain na makikita si Terence sa diagnosis. Si Terence ay mukhang hindi siya maaaring maging isang milagrong doktor. Siya kaya ang tunay na pakikitungo. Kung pwede lang, parang tulala at nahihiya ang waiter. Siya ay nagmamadali na siya ay tumalon sa conclusion kung gaano ka-irresponsible ang pahayag ni Terence. Terence, may ideya ka ba? Naunawaan ni Trixie ang sakit ng mawala ng magulang kapag tumingin siya kay Lorilyn, nakikita niya ang sarili niya. Kung may paraan, gagawin niya ang lahat para makatulong. Kung ito ay natuklasan ng mas maaga, iyon ay posible. Nag-alinlangan si Terence. Ngunit, sa puntong ito ay komplikado. Narinig ni Lorilyn ang unang kalahati ng pahayag at nadismaya siya, ngunit ang huling kalahati ng pahayag ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Terence ay nagpapahiwatig na ito ay komplikado, ngunit hindi imposible. Alam ni Lorilyn na kailangan niya ng tulong at mabilis. Lumuhad siya sa harap ni Terence at nagmakaawa, "Miracle Doctor Brother, pakitulungang iligtas ang aking ina. Ano man ang gastos, handa akong ibigay ito sa iyo." Naranasan din ito ni Trixie noon, kailangan niyang magmakaawa noon at natanggap niya ang tulong nito. Naunawaan ni Trixie ang personalidad ni Terence. The moment, pumayag siyang tumulong, then he will do his best to solve it. Nakahinga ng maluwag si Trixie. Kung sinabi ni Terence na may ideya siya, dapat may paraan. Pinakalma ni Trixie ang kanyang tensyon, biniro niya si Lorilyn, kung sinabi niya na nanay mo, kailangan mong suklian siya ng pabor, okay? Oh! Nanlamig si Lorilyn. Namula ang pisngi niya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng pabor. Ito ay katumbas ng pagbebenta ng sarili niyang katawan. Gaano man sila kahirap, hindi niya naisip na ibenta ang kanyang katawan para pambayad sa pagbisita sa doktor. Alam niya na hindi masyadong maganda ang kondisyong medikal, malinaw pa nga sa doktor na kahit gaano pa kalaki ang kanilang gastusin ay hindi ito para gamutin ang kondisyon, ito ay isang pagkaantala ng hindi maiiwasan. Alam ni Lorilyn na kung ibinente niya ang kanyang katawan upang tumulong sa pagbabayad para sa mga pagbisita sa doktor, ito ay pansamantalang ayusin lamang. Kung malalaman ng kanyang ina ang kanyang mga aktibidad, lalala siya na maaaring mag-pop sa capillary at ma-stroke. Ang mga pasyente ng kanser sa atay ay dapat na mapanatili ang kalmado na pag-uugali upang hindi lumala ang kanilang kondisyon. Sa ngayon, binigyan siya ni Terence ng pag-asa. Alam ni Lorilyn na may paraan si Terence. Ilalagay niya ang kanyang taya sa kanya dahil nakita niya ang diagnosis kahit na ang lahat ng iba pang mga doktor ay sumuko na. Kahit na naisip ni Lorilyn ang mungkahi ni Trixie na medyo nakakatakot. Wala siyang panahon para makipag-ayos muli at makipagdebate sa etika. Sa sobrang pagmamadali, tumanggo siya at sinabing, "Sige, kung mapapagamot mo ang sakit ng nanay ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo." Hindi tinukoy ni Lorilyn ang pabor, ngunit ang kahulugan ay hindi masyadong nalalayo sa gusto ng mga tao. Si Lorilyn ay hindi isang tanga. Naniniwala siya na kayang gamutin ni Terence ang kanyang ina, ngunit hanggat hindi siya nabibigyan ng lunas, wala siyang gagawin sa kanya. Wala siya sa mood kung hindi gumaling ang mama niya. Nag-aalala rin siya na maaaring magsinungaling si Terence sa kanya. Maaaring hindi siya isang scam artist, ngunit kailangan pa rin niyang maglagay ng bantay laban sa mga tao. Kung ang sakit ng kanyang ina ay malulutas ng buo, hindi magsisisi si Lorilyn. Ngayon ang kanyang kaarawan, siya ay isang young adult ayon sa kanyang mga pamantayan sa kultura. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Pinanood ni Terence si Trixie at Lorilyn na nagkakasundo, nang walang pahintulot niya. Alam niyang nagbibiro si Trixie, ngunit hindi iyon alam ni Lorilyn at itinuring niya ito bilang mga tunay na tuntunin ng kasunduan.
Biglang naramdaman ng waiter na parang si Terence at Trixie ay mga kaina-hinalang tao na sinamantala ang sitwasyon. Higit pa rito, naisip niya na kakaiba para kay Trixie na tulungan ang kanyang love interest na makahanap ng ibang partner. Hindi kaya stable ang kanyang pag-iisip. Gayunpaman, ito ay kanilang negosyo, ano ang masasabi ng isang tagalabas na tulad niya tungkol dito? Natapos na niya ang sarili niyang negosyo. Ngumiti si Terence. Binibiro ka lang niya. Masyado ka pang bata, hindi ka pa nga nag-mature. Bakit naman ako magtatanong ng ganyan sa'yo? Ang mga salita ni Terence ay nakakagulat na marinig. Siya ay sumuko sa anumang pabor mula kay Lorilyn. Naisip ni Terence na ang batang babae na si Lorilyn ay kaakit-akit, ngunit hindi niya ito babalikan ng anumang pabor mula sa pagiging cute lang. Paano ito Trixie magdulot ng labis na problema sa isang parirala? Kung ang balita tungkol dito ay makarating sa pandinig ni Josephine, siya ay nasa napakaraming problema. Not to mention kung ano ang sasabihin ni Miss tungkol dito. Sino? Sinong nagsabing hindi ako mature? Pinabulaanan ni Lorilyn. Namula siya habang proud na itinaas ang ulo niya. Ang kanyang katawan ay walang anumang kamangha-manghang tungkol dito, ngunit sa kanyang kasalukuyang muli, ito ay kahanga-hanga. Naisip lang ni Terence kung gaano siya kabata. Naisip ni Lorilyn na ang pagtanggi ni Terence ay nangangahulugan na hindi siya tutulong. Kailangan ni Lorilyn ang kanyang tulong anuman ang mangyari, kaya ipinagpatuloy niya ang pagbebenta ng kanyang sarili sa kanya. Nagtaas siya ng dibdib, sabihin sa akin, saan ang maliit? Hindi pa ako nag-mature, ngunit lumalaki pa rin ako. Natigilan si Terence, habang ipinaliwanag niya ang kanyang sarili na, masyado ka pang bata. Ako ay naging 16 na ngayon. Ako ay nasa hustong gulang na. Ngunit, maaari akong magpatuloy sa paglaki. Mabilis na dagdag ni Lorilyn. Sa paghihintay sa iyong paglaki, matagal nang wala ang iyong ina. Tinatawanan ni Terence ang kalokohang ito. Oh! Narinig ni Lorilyn ang salita ni Terence. Alam niyang wala na itong pag-asa. Tumingin siya kay Terence nang walang magawa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin para kumbansihin siya. 977. Ayos lang, hindi ko kailangan mong gawin para sa akin, sagot ni Terence. Bitawan mo lang ako, para masuri ko ang iyong ina. Oh, okay. Napagtanto ni Lorilyn na kumapit siya ng mahigpit sa mga braso ni Terence. Nakalimutan na niya kung ano ang mga personal na hangganan sa kanilang pag-uusap. Nang mapagtanto niya iyon, namula siya sa kahihiyan. Inanunsyo niya na hindi niya kailangang gumawa ng anuman, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nun ay ayaw niya sa kanya bilang manliligaw? O nangangahulugan din ba iyon na sinadya niyang iligtas ang kanyang ina? Hindi alam ni Lorilyn kung ano ang tunay niyang ibig sabihin hanggang sa nakumpirma ito ng mga aksyon ni Terence. Inilabas ni Terence ang isang kahon ng mga karayom. Ang mga pilak na karayom ay mabilis na tinusok sa katawan ng ina ni Lorilyn. Paano mo? Huwag mong sanitize ito. Nagtiwala si Lorilyn kay Terence, ngunit naiintindihan din niya ang mga pangunahing pamamaraan ng sanitary. Kung hindi nalinis, maaari itong maging sanhi ng impeksyon. Nalinis ko na ito. Mahinahong sagot ni Terence. Hindi niya ipinaliwanag kung paano niya ito nalinis, ngunit nang hindi gumagamit ng anumang produktong alkohol, ginamit niya ang mga pilak na karayom. Ginamit niya ang dalisay na enerhiya ng kanyang sariling katawan upang pauksain ang anumang mga banyagang katawan bilang isang paraan ng kalinisan. Sa sandaling iyon, ang paglipat ng init sa mga karayom ay nalinis ng anumang bakterya o mga virus. Oh! Hindi na nagabala pa si Lorilyn na humadlang at nahulaan na napresanitize na ito dahil nasa kanya ang kahon sa buong oras. Upang gamutin ang terminal na cancer, hindi maibalik ni Terence ang mga selula sa normal. Kung siya ay nasa maagang yugto ng kanser, mapipigilan niya ang pagkalat ng tumor. Pagkatapos ang tumor ay maaaring matanggal. Matapos itong maputol, ginamit ni Terence ang kanyang enerhiya upang pasiglahin ang paglaki para sa mga selula ng atay upang maibalik ang paggana ng organ. Gayunpaman, kumalat na ang mga terminal cancer cells, hindi na niya magagamit ang pamamaraang iyon. Kinailangan niyang gumamit ng second method na mas komplikado.
Gamit ang mga pilak na karayom, ginamit niya ito upang sugpuin ang ilang mga channel kung saan maaaring mag-metastasis ang mga selula ng kanser. Pagkatapos, ginamit ni Terence ang kanyang panloob na enerhiya upang makatulong na pasiglahin ang sigla ng ina ni Lorilyn. Pinakain din niya ang tradisyonal na gamot sa silangan na tumutulong sa pag-alis ng mga tumor. Sa mundong ito, maraming paraan ng silangang paggamot para sa kanser na hindi pa rin dokumentado. Kaya ito ay maaaring isa sa mga bihirang pamamaraan. Si Terence ay bihasa sa medisina at panggagamot. Kung gusto niyang pagalingin ang ina ni Lorilyn, hindi ito isang imposibleng gawain. Ito ay magiging isang matagal na paggamot, mangangailangan siya ng maraming iba't ibang mga halamang gamot para sa bawat paggamot upang maabot ang ninanais na resulta. Dahil iba-iba ang reaksyon ng lahat sa epekto ng paggamot, maaaring tumagal ito ng ilang araw hanggang linggo o maaaring tumagal ito bilang isang taon. Gayunpaman, ang nagpapa-espesyal kay Terence ay ang kanyang enerhiya. Maaari niyang buhayin ng walang katapusan ang ina ni Lorilyn upang mahirap na kumalat ang mga tumor. Kaya niya itong gawin hanggang sa gumaling siya. Nangangahulugan iyon na si Terence ay kailangang maglaan ng oras upang may reserba para sa paggamot ng ina ni Lorilyn. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paggamot, kaya mas mabuti para sa kanya na gamutin ang lahat ng sabay-sabay. Inactivate ni Terence ang Art of Dragon Mastery para simulan ang proseso ng paglilipat ng enerhiya sa ina ni Lorilyn. Napabuntong hininga sina Lorilyn, Trixie, at ang waiter. Pinanood lang nila si Terence na nagsasaksak ng ilang karayom sa katawan na parang eksperto. Medyo tiwala na sila kay Terence ngayon. Ano bang problema ko? Nagising si Nanay Melay. Hinawakan niya ang kanyang ulo habang siya ay tulala pa rin. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata para tingnan ang paligid. Nakita niya ang mga tao sa paligid niya, lalo na ang umiiyak niyang anak. Lorilyn. Ano ang mali? Nanay, sa wakas gising ka na. Hindi akalain ni Lorilyn na bigla na lang majay gising ang kanyang ina. Natatakot siya na kapag nahimatay ang kanyang ina ay hindi na siya majay gising pa. Natutuwa siya na nagawang gisingin ni Terence ang kanyang ina. Nagpasya siyang tuparin ang kanyang pangako kay Terence, anuman ang hilingin ni Terence sa kanya, papayag siya. Lorilyn. Ako. Parang antok na antok, nakatulog ba ako? Bumaba ang tingin ni Nanay Melay sa sarili niyang katawan. Natuklasan niya ang mga karayom na nakatusok pa rin sa kanyang katawan, hindi niya ito naramdaman sa kanyang balat. Nagulat siya, ito ay. Nay, nahimatay ka? Ito ay dahil sa Miracle Doctor Bro na ito na nakatutok ang ulo niya para sa atin. Tumingin si Lorilyn kay Terence, habang kausap niya ang kanyang ina. Habang tinitignan niya siya pataas at pababa, namula ang mukha niya. Paano ako nawala ng malay? Umiiyak na sabi ni Nanay Melay. Mabilis niyang ipinarating ang kanyang nararamdaman kay Terence, salamat, napakabait mo, hindi ko akalain naguguluhin kita. Wala lang, hindi ko kakayanin, umiling si Terence. Pagkatapos ay hinugot niya ang karayom. Pinipigilan ko lang iyong mga tumor cells, hindi ka pa ganap na ginagamot. Saan ang bahay mo? Maglakad tayo at mag-usap. Sa tindahan ng ramen, may mga tagalabas pa rin na nanunood sa eksena. Ayaw ni Terence na kumalat na parang chismis ang kanyang paraan ng paggamot sa kanser. Kung nalaman ito ng ibang tao, hahanapin siya ng lahat upang gamutin ang kanilang mga karamdaman. Kahit wala siyang ginawa, isa pa rin siyang tao. Kinailangan niyang humiram ng kapangyarihan mula sa Art of Dragon Mastery para makagawa ng enerhiya at maulit ang prosesong ito ng maraming beses. Ayaw masira ni Terence ang medical status quo dahil isa siyang single. Siya ay walang magawa sa mga tuntunin ng bilang ng mga tao na maaari niyang gamutin sa isang pagkakataon. Walang sinabi si Nanay Melay, ngunit matalino si Lorilyn habang naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Terence. He wanted to maintain secrecy, bakit pa niya gustong pumunta sa bahay nila? Kapag nakumpleto na niya ang paggamot, wala siyang dahilan upang hindi ibigay sa kanya kung ano ang ipinangako. Miracle Doctor Bro, sumunod ka sa akin. Tumango si Lorilyn at binuhat ang kanyang ina palabas ng pinto. Ayaw ni Nanay Melay na basta-basta ibigay ng kanyang anak ang kanilang address sa mga estranghero.
Naisip niya sa sarili, na pagkatapos ng maraming taon, hindi na dapat makilala ng babaeng iyon si Terence. Siya ay umiiwas sa mga tao sa kadahilanang iyon dahil maaaring sila ay mga kaaway niya. Hindi nagsalita si Nanay Melay dahil doon. Umalis sina Terence at Trixie sa ramen shop. Nasa background ang waiter na umiiling-iling. Naisip niya na hindi na makapaghintay si Terence na matapos ang kanyang transaksyon kay Lorilyn. Miracle Doctor Bro, nandoon ang bahay ko. Lumabas ng pinto si Lorilyn at gumawa ng right hand sign. Sumakay ka sa kotse, ako ang magde-drive, itinuro ni Terence ang Audi TT ni Trixie. Ang kotse ay may mga upuan sa likod, ngunit ang mga pinto ay nasa harap at mapupuntahan lamang ng upuan sa harap. Medyo mahirap sumakay at bumaba, ngunit para sa isang maikling biyahe, hindi ito magiging problema. Nakita ni Nanay Melay na kapag oras na para sumakay sa kotse, nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Terence at Trixie. Kahit na iniligtas siya ni Terence, nakaramdam pa rin siya ng kaba sa sinumang tagalabas. Hindi na nagdalawang isip pa si Lorilyn, kinaladkad niya ang kanyang ina sa kotse. Nasaksihan niya ang isang himala sa trabaho. Nagamit ni Terence ang kanyang mystical treatment para matulungan ang kanyang ina na magising, kailangan niyang ibalik siya para sa buong paggamot bago siya tumanggi. Nakita ni Nanay Melay kung gaano kapersigido ang kanyang anak, at tinulungan sila ng dalawang kabataang ito noon. Nagpa siya si Nanay Melay na ihinto ang kanyang pag-aalinlangan at piliin na maniwala sa kanila habang sinusundan niya si Lorilyn sa kotse. Naisip niya na sa buong liwanag ng araw, sina Terence at Trixie ay hindi gagawa ng anumang bagay na kabalbalan. 978. Silang lahat ay lumabas ng mag-isa mula sa beef noodle restaurant. Nakita ito ng mga waiter sa noodle restaurant at maraming parokyano, at ang kotse ni Trixie ay nakaparada din sa may pintuan ng beef noodle restaurant. Mayroon ding 24 na oras na surveillance video. Kung ang kanyang anak na babae o ang kanyang sarili ay talagang naaksidente, madaling mahanap ng pulisya ang mga taong ito. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, natagpuan ni Nanay Melay ang kapayapaan, at naisip na hindi magiging bahagi ng masasamang tao sina Terence at Trixie. Bagamat 2 beses na silang tumulong, hindi ito maaaring pinaghandaan. Kahit na nagkataon na ang tusong lalaking ito ay ipinadala upang hanapin ang mag-ina, paano nila nalaman na hihimatayin ito? Pagsakay nila sa kotse, pinawalang bisa ni Terence ang hinala ni Nanay Melay sa isang pangungusap. May bati ka sa harap. Trixie, tumigil ka dyan. Kukuha ako ng gamot. Sinabi ni Terence kay Trixie. Okay. Inaasahan din ni Trixie na mapagaling si Lorilyn. Kaya nang sabihin sa kanya ni Terence, pumayag siya nang hindi man lang nahulaan, pagkatapos ay pinaandar niya ang kotse sa pintuan ng batika at inihinto ang sasakyan. Bibili ako ng gamot sa iyo. Nakita ni Lorilyn si Terence na bumaba sa kotse, at mabilis siyang nagsalita. Paano niya hahayaan si Terence na gumastos ng sarili niyang pera para makabili ng gamot? Malaki ang pasasalamat niya na pinagamot nito ang kanyang ina, kaya ang pera ng gamot, binalak ni Lorilyn na bayaran ito. Hindi sapat ang pera mo. Casual na sinabi ni Terence, kung gusto mong ibalik ang pera, magagawa mo ito mamaya. Dahil nagpa siya si Terence na tumulong, tutulong siya hanggang sa huli. Kahit na sa kasalukuyang sitwasyon ng pera ni Lorilyn, hindi ito sapat para makabili ng gamot. Bagamat kung mayroon siyang pera at ipipilit itong ibalik sa kanya, hindi ito at utol si Terence. Gayunpaman, ang pangungusap ni Terence ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Lorilyn. Nakinig siya sa mga salita ni Terence, iniisip na gusto ni Terence na bayaran niya ito sa ibang paraan. Agad namang namula ang mukha ni Lorilyn, at hindi siya nagpumilit na bumaba ng sasakyan, ngunit mariin niyang sinabi, oo, dahan-dahan kong ibabalik ito sa iyo. Oh! Hindi inakala ni Terence sa oras na iyon na mag-iisip si Lorilyn ng napakakomplikado at hindi masyadong nag-iisip bago bumaba ng kotse. Ayaw niyang sumunod si Lorilyn, una dahil hindi sapat ang pera niya at wala itong silbi. Pangalawa, dahil ayaw ni Terence na tumagas ang race ATA, hindi niya magagarantiya na pinagkakatiwalaan niya si Lorilyn dahil estranghero pa ito.
Bagamat ang sangkap ng race eta ay magbabago para sa bawat tao, kung ang race eta ni Terence ay nahulog sa mga kamay ng isang medikal na eksperto, ito ay magiging isang mahalagang asset. Hindi na kaugalian ni Terence ang pagbibigay ng mga benepisyo ng walang bayad. Pumasok si Terence sa parmasya at hindi na kailangang magsulat ng race eta. Direkta niyang idinikta ang ilang mga panggamot na materyales at pagkatapos ay hiniram ang kagamitan sa parmasya upang gilangin ang lahat ng mga panggamot na materyales sa pulbos, na hinati sa ilang mas maliliit na pakete. Ang dahilan kung bakit pinili ni Terence ang maliit na pribadong botika na ito ay dahil ang boss at ang tungkulin ng tagapagreseta ay nahuhulog sa isang tao. Ang gamot ay hindi kailangang idokumento at ibenta ng direkta kay Terence. Karaniwang kasanayan sa mga pribadong parmasya na ito na muling magbigay ng imbentaryo kapag mano-mano nilang siniyasat ito. Mano-manong na-update ang lahat, walang anumang mga automatikong system para sa pagsubaybay sa imbentaryo. Sa kaunting oras, umalis si Terence sa botika at bumalik sa kotse. Inabot niya ang isang pakete ng Avalon Ian medicine sa mga kamay ni Lorilyn at pagkatapos ay nagsabi, isang pakete araw-araw at gabi, inihahain ng kumukulong tubig, sa mga unang araw ay sasamahan ito ng malakas na pagtatae, at unti-unting bababa ang mga sintomas. Ang mga dumi sa una ay magiging itim na lahat na may mabahong amoy, ngunit ang kulay ay magiging mas malapit sa normal pagkatapos. Kapag ang dumi ay na-normalize na, pagkatapos ay maaari mo na akong ihinto ang gamot. Ang kurso ng paggamot ay simula pa lamang. Mabilis na sinabi ni Terence sa kanila kung paano inumin ang mga gamot at ang mga posibleng sintomas. Okay. Maingat na isinulat ni Lorilyn ang bawat salita na sinabi ni Terence, dahil sa takot na baka may mawala. Matapos pakinggan ito, mabilis siyang tumango at nagsabi, naalala ko na. Saan ang bahay mo? Ibabalik na kita, may gagawin pa ako. Natapos si Terence habang nagtanong muli. Sa harap, ang komunidad na iyon. Itinuro ni Lorilyn ang isang tila lumang kapitbahayan sa hindi kalayuan. Lumiko si Trixie at pinaandar ang sasakyan papasok sa komunidad. Malamang pag-aari ito ng isang pribadong may-ari dahil ang mga gusali sa loob ay magkaiba sa taas, edad, at iba't ibang mga detalye. Malinaw, ang panahon ng pagtatayo para sa bawat isa ay naiiba. Sa ganitong sitwasyon, ibang-iba ito sa pinag-isang pagpaplano at pagtatayo ng komunidad, tulad ng mga itinayo ni Fatty Lay. Aling gusali? Tanong ni Trixie. Ito ang harapan ng gusaling ito. Itinuro ni Lorilyn na ang red brick na gusali, na pinakamalayo, at sinabing, nandoon, room 402, unit 3. Hindi na tayo aakyat. Kapag nawala na ang mga sintomas na sinabi ko o kapag nahimatay na naman ang nanay mo, tawagan mo ako. Walang balak si Terence na umakyat para mag-guest at nagbigay ng numero ng telepono kay Lorilyn. Okay, salamat, Miracle Doctor Bro. Mabilis na ni-record ni Lorilyn ang telepono ni Terence, at nagkaroon ng mahirap na pakiramdam sa kanyang puso. Hindi humingi sa kanya si Terence ng anumang pambihirang kahilingan para hindi siya komportable. Nakahinga ng maluwag, parang gusto niyang hintayin na tuluyang gumaling ang kanyang ina bago mangolekta. Para makapag-focus siya sa pagpapagamot ng kanyang ina. At wala kang pinagsisisihan pagkatapos. Pagkatapos mag-isip nito, lumabas si Lorilyn at ang kanyang ina sa kotse. Pagkatapos ay sumandal siya pabalik sa kotse para bumulong kay Terence, na nakaupo sa kotse, at sinabing, hindi ko pagsisisihan ang mga kondisyon natin dati. Naunawaan ni Terence ang ipinapahiwatig ni Lorilyn. Gusto niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit si Lorilyn ay tumayo ng tuwid at kasama ang kanyang ina. Hindi ito sasabihin ni Terence ng malakas kasama ang kanyang ina sa tabi niya, kaya umiling lang siya. Mister, salamat. Laking pasasalamat ni Nanay Melay na makita si Terence. Mayroon siyang 1,000 mga salita upang pumili mula sa kanyang puso, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang pasasalamat sa maikling panahong iyon. Pagkatapos niyang magkasakit, binisita niya ang hindi mabilang na mga ospital, ngunit ang karamihan sa mga doktor ay nagsabi sa kanya. Sinabi nila sa kanya na sumuko sa pagpapagamot dahil sa kanyang sitwasyon sa pananalapi, ito ay magiging isang pabigat. Para naman kay Terence, ginagamot niya siya ng libre at maaari pa siyang gumaling.
Dahil dito, puno ng pag-asa si Nanay Melay at nagdulot ng kagalakan sa kanya. Bago pa siya ay nagbabantay dahil natatakot siya na si Terence ay may lihim na motibo. Akala niya ay ipinadala siya ng kanyang mga kaaway. Ngayong iniuwi na niya ang mga ito sa kanilang tahanan, hindi man lang sila umakyat para bumisita, tuwang-tuwa siya. Tumingin si Terence kay Nanay Melay, ngunit hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya kay Trixie at sinabing, "Tara, tayo na." "Oh, okay." Hindi inaasahan ni Trixie na tutulungan ni Terence si Lorilyn at ang kanyang ina, ngunit ang kanyang saloobin ay walang pakialam. Hindi niya napigilan, ngunit nakaramdam ng kaunting pagkabagot sa kawalan ng aktibidad. Si Terence ay hindi isang taong mahilig maging maingay, ngunit kahit na nailigtas niya ang mag-ina, ito ay dahil kay Trixie. Bagamat may ilang pagbabago sa puso ni Terence, hindi praktikal na tulungan ang bawat taong nakikita niya. Kung hindi, dapat ay nagbukas na lang si Terence ng isang stall sa harap ng ospital para mag-set up ng shop para sa libreng medikal na konsultasyon at doon lamang pagtuunan ng pansin. 979. Nagpasalamat sila sa iyo. Bakit hindi ka nakikinig? Gumawa ka ba ng mabuti nang walang dahilan? Hindi napigilan ni Trixie ang magtanong habang siya ay napahajejek. Wala silang kinalaman sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nakialam. Mahinang sabi ni Terence. Tapos uupo ka lang at papansinin. Matapos pakinggan ni Trixie ang mga salita ni Terence, hindi niya maiwasang manampa, may kabaitan ka pa ba sa iyong puso? Hindi ako uupo at pinapansin ito, ngunit hindi ko ito maabala. Nagkibit balikat si Terence. Maaari bang pahirapan ni Huatwo ang mga tao sa panahong ito? Mayroon akong mga bagay na dapat gawin. Kung kailangan kong pamahalaan ang lahat, wala na akong magagawa pa. Gayunpaman, may kasabihan sa puso ni Terence, ngunit hindi niya ito binibigkas. Ibig sabihin, ano ang layunin ng kabaitan? May mga killer at mersenaryo ba na mababait? Sa maraming pagkakataon, iba ang kanilang mga employer at pananaw sa mga issue. Noong may dalawang puwersa ng kasamaan, mahirap sabihin kung sino ang tama o mali. Katulad sa larangan ng digmaan sa North Africa, kasama si Terence at ang kanyang mga kalaban, marami sa kanila ang nagtatrabaho para sa kanilang mga amo. Paano nila masasabi kung sino ang tama at sino ang mali? Sa lugar na ito, ano ang kabaitan? Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa iyong sarili. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa mataong lungsod, ayaw aminin ni Terence ngunit kumbinsido siya na talagang nagbago siya. Ang konsepto ng mabuti at masama ay naging malinaw. Siya ay naging mas malambot, tulad ng isang ordinaryong tao. Hindi alam ni Terence kung ito ay mabuti o masama. Sa madaling salita, maaaring simula pa lang ang mga pangyayari ngayon ng isang bagay na mas malaki. Bagamat maaaring sabihin ni Terence ang isang bagay, nagpa siya na ang kanyang puso na gumawa ng iba. Ang mga pagbabagong ito sa kaisipan ay maaaring ang kanyang tunay na damdamin, ngunit iyon ay mahirap sabihin. Oh! Nakinig si Trixie sa mga salita ni Terence. Kahit nadismaya siya, bahagyang nagulat siya. Hindi idinikit ni Terence ang kanyang leeg para sa kanyang sarili, kaya posible bang may posisyon siya sa kanyang puso? Nagbunga ba ang sarili niyang pagsisikap? Ito ba ang paraan ni Terence para magpakita ng pagmamahal? Ngayon, ginawa ko ito para sa iyo, ngayon wala na akong utang sa iyo. Sana hindi mo ako takutin ng larawan sa hinaharap. Matagal nang hindi naging masaya si Trixie. Pinutol ni Terence ang kanyang kaligayahan tulad ng pagbuhos sa kanya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Biglang nawala ang mood ng saya. Walang pananakot, hindi ko na ito gagamitin bilang banta. Ano ang napakahusay nito? Ngumuso si Trixie, at hindi komportable na sinabi, natatakot ka ba na makita ito ni Josephine? Hindi ako magpapakita sa kanya. Sa pagtingin sa kotse ni Terence at Trixie na nawawala sa paningin, si Nanay Melay ay bahagyang napaatras. Masasabi niyang tinulungan siya ni Terence, ngunit ang ugali nito ay medyo walang malasakit, na nagpagulo sa kanya. Maaaring gumagawa si Terence ng isang mabuting gawa, ngunit ang ugali ay hindi tumugma dito.
Umiling si Lorilyn, pansamantalang isinantabi ang lahat ng hindi makatutuhanang kaisipang iyon, at pagkatapos ay nagbago ng isang ngiti para sa kanyang ina, "Nay, may nakilala kaming mabuting tao, at isa pa ring miracle doctor." Sinabi ng miracle doctor na si Bro na kaya kanyang pagalingin. Nako, sana. Hindi inaasahan ni MS Melay Colton na gagaling siya sa kanyang karamdaman. Siya ay matanda na, at ang kanyang karanasan ay mas masagana kaysa kay Lorilyn. Naturally, alam niya ang kanyang katawan. Not to mention any ordinary doctor, even the family private doctors should be helpless against cancers. Para naman sa kanya at sa kanyang anak, ang makatagpo ng taong makakapagpagaling sa kanyang cancer. Ang ganoong uri ng swerte ay hindi nahulog sa kanila. Ang taong iyon ay kailangang magkaroon ng medikal na kadalubhasaan upang matulungan siya, kaya paano niya makakaharap ang isang taong ganoon ng basta-basta? Hindi lang ito makatotohanan. Gayunpaman, alam ni Nanay Melay na hindi na siya magtatagal sa buhay. Nakita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak. Handa siyang tanggapin ang anumang paggamot dahil wala siyang mawawala kung hindi ito gagana. Kung mamamatay siya sa isang paraan o sa iba pa, ano ang masama kung subukan ito? Kung makapagbibigay ito ng pag-asa sa kanyang anak, gagawin niya ito. Hinawakan ni Lorilyn ang kamay ng kanyang ina at masayang umakyat sa itaas, ngunit nakasalubong niya ang kalapit na elder na kumukuha ng mga recycled na gamit. "Lolo, kailangan mo bang pumunta sa beach sa gabi?" Ngumiti si Lorilyn at binati ang lolo. Si Lolo ay isang malungkot na matandang lalaki. Nakatira siya sa tabi ng mag-ina ni Lorilyn. Sa maghapon, umasa siya sa pangungulekta ng basura para mabuhay. Kinagabihan, pumunta siya sa ilang maunlad na lugar tulad ng beach para kumuha ng ilang bote ng inumin at carton. Dahil may sakit ang ina ni Lorilyn, dadalhin ni Zoo Grandpa si Lorilyn para mag-scavenge sa mga landfill, at ang mga bagay na natagpuan ay nakatuon sa pagtulong kay Lorilyn. Malaki ang pasasalamat ni Lorilyn. Iminungkahi din niya na dapat niyang ipamahagi ang pera na 50 hanggang 50 sa mga kita, ngunit sinabi ni Lolo na namuhay siya ng mag-isa, at ang perang kinikita niya sa pagkolekta ng basura araw-araw ay sapat na para sa pang-araw-araw na buhay. Hindi niya kailangan ng dagdag na kita kaya mas mabuting gamitin sa pagpapagamot ni Nanay Melay. Inilabas din ni Zoo Grandpa ang kanyang mga taon ng ipon upang magamit ito ni Lorilyn sa pagbabayad ng mga medikal na bayarin. Ang ina ni Lorilyn at si Zoo Grandpa ay matandang kapitbahay. Ilang dekada na ang nakalilipas, kakalipat lang ng ina ni Lorilyn at sa loob ng kalahating taon, lumipat din si Zoo Lolo sa kapitbahay. Sa isang kisap mata, matagal na silang magkapitbahay, si Zoo Grandpa ang nag-aalaga kay Lorilyn at sa kanyang ina. "O sige, Turner Lorilyn, paglabas mo ng school, hanapin mo ako para sabay na tayo." Ang mukha ni Zoo Grandpa ay isang magiliw na ngiti, at ang mga fold ay nakasalansan, nakatingin sa mga mata ni Lorilyn na puno ng habag. Okay. Tumango si Lorilyn. Ngayon siya ay napakasaya. Nalutas na rin sa wakas ang problema sa sakit ng kanyang ina. Gayunpaman, bagamat niresolba na ang sakit ng kanyang ina, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpunta sa dalampasigan para kumuha ng mga bote. Dahil sa karamdaman ng kanyang ina ay magtatagal bago gumaling, kinuha niya ito sa kanyang sarili na kumita ng mga gastusin sa kanyang sarili. "Hey! Sister Melay, mas maganda ka." Sinulyapan ni Lolo si Nanay Melay at nakangiting sinabi iyon. "Oh, ganun ba?" Hindi inaasahan ni Melay na ang kanyang sariling kulay ng mukha ay magbago mula sa mga epekto sa lalong madaling panahon. "Lolo, ang sakit ng aking ina ay malapit ng gumaling." Masayang sabi ni Lorilyn. "Ano? Gumaling?" Bahagyang nagbago ang mukha ni Lolo, at pagkatapos ay nagtanong, "Ang cancer? Mapapagaling ba?" "Turner Lorilyn, huwag kang masyadong magtiwala sa mga manloloko. Ang mga taong ito ay maaaring makipag-usap sa iyo sa anumang bagay, ngunit sila ay para sa pera." Ayaw niya ng pera. Naisip ni Melay si Terence, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "May nakilala kaming miracle doctor ngayon, gagamutin niya ang nanay niya ng libre." "Miracle doctor?" Sumimangot si Lolo. "Anong miracle doctor?" "Naku, hindi siya sinungaling, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Lolo.
Magiging abala ka, sasabihin ko sa iyo sa gabi. Nakangiting sabi ni Melay Colton. Sige, mangolekta muna ako ng basura. Hindi pa ako nagsisimula. Tumango si Lolo at sinabing, sasabihin mo sa akin ang lahat tungkol dito ngayong gabi para hindi ka malinlang. Mukhang plano yan ah. Nais ding ibahagi ni Lorilyn ang kanyang kaligayahan kay Zoo Grandpa. Tumango si Zoo Lolo at bumaba. Gayunpaman, nang bumaba siya sa sahig sa pagitan ng dalawang palapag, lumingon siya at tumingin sa likuran ng ina ni Lorilyn at Lorilyn, nakakunot ang noo at nakapikit sa kanyang mga mata. Miracle Doctor. Anong Miracle Doctor? Kaya niya ba talagang gamutin ang cancer? 980. Tama, Terence. Ang tatay ko, bumalik din siya sa Starfield City kasama ko. Nakita ni Trixie na medyo mahirap ilabas ang paksa. Bago niya ginamit ang kanyang ama bilang dahilan para makita si Terence, natural lang na sabihin iyon. Ngunit ngayong gustong makita ng kanyang ama si Terence, medyo napahiya siya. Hinahanap niya ako. Naalala ni Terence na ilang beses siyang gustong makilala ni Thomas noon. Dahil sa maraming napalampas na pagkikita, nagsimulang maghinala si Terence na nagsisinungaling si Trixie. Pagkatapos ng lahat, kilala ni Terence si Thomas. Mula sa pananaw ni Terence. Mukhang alam ni Thomas ang relasyon nila ng kanyang anak. Sigurado siyang bibisitahin siya ni Thomas, at malapit din silang magkaibigan. Gayunpaman, ang huling pagbisita ni Trixie ay nagsabi na si Thomas ay may dapat gawin sa trabaho. Hindi na hinintay ni Terence na malaman ito. Alam niya ang katangian ng trabaho ni Thomas. Maaaring tumagal ng 1 araw, maaaring 10 araw o kahit kalahating taon hanggang 1 taon bago siya makabalik mula sa trabaho. Paano kayang maghintay si Terence nang walang katapusang ganyan? Sa mga oras na iyon, nagkakaproblema ang kanyang miss. Well, siya ay naghahanap upang makipagkita muli sa iyo. Tumango si Trixie ngunit nakita niyang tila walang espesyal na ekspresyon si Terence. Medyo kakaiba, hoy, bakit hindi ka natatakot? Alam ng tatay ko ang tungkol sa relasyon natin. Oh, mahinang sinabi ni Terence, anong relasyon mayroon tayo? Ipinakita ko pa rin ang larawan sa kanya. Ano sa palagay mo ang sasabihin niya tungkol sa aming relasyon? Tanong talaga ni Trixie. Oh. Ngumiti lang si Terence at walang sinabi. Naniniwala siya na naiintindihan niya si Thomas at dapat niyang maunawaan ang personalidad ng kanyang anak. Sa pagharap sa mga bagay na tulad nito, maipaliwanag ni Terence ang kanyang sarili. Kung tutuusin, nakatrabaho na niya si Thomas dati. Kung talagang may ginawa siya kay Trixie, hindi niya ito itatanggi. Hindi ka ba pwedeng kabahan? Biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Trixie. Kapag binalak ng boyfriend ng ibang tao na makipagkita sa in-law sa unang pagkakataon, nakakahiya. Ngunit hindi si Terence, tinanggap niya ito nang walang pakialam. Obviously, hindi niya inisip ang sarili niya bilang manliligaw niya. Medyo nanlumo si Trixie. Ikinaway niya ang kanyang kamao, hindi naging matagumpay ang pag-ibig, at kailangan pa niyang magsikap. Hindi siya naniniwala na sa sarili niyang kagandahan, hindi mabibigkas si Terence. Kahit isang tusong fox, hindi makakatakas sa 24 na hour hunter. Kailan niya gustong makipagkita? Tanong ni Terence. Hindi ko alam, kung papayag ka, tatawagan ko ang tatay ko at kokentaken ka niya, sabi ni Trixie. Okay, then let him set a time. I will pay my respects. Tumango si Terence. Ang pagbabalik ni Trixie ay hindi nagdulot ng maraming kaguluhan. Sa 3 taon ng high school, normal na sa mga tao ang pagpasok at pagpasok sa klase. Ang ilan sa mga mag-aaral ay bumalik sa kanilang orihinal na paaralan, at ang ilang mga umuulit na mag-aaral ay bumalik upang mag-review. Mayroon pa ring mga walang pag-asa na mga mag-aaral na bumagsak sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo na naghanda ng kanilang sariling paraan sa mundo ng negosyo. Tungkol naman sa mga mag-aaral na nagmula sa mayayamang pamilya, sila ay mga mag-aaral na hindi kailangang mag-alala tungkol sa daan palabas. Araw-araw pa rin silang umaalis sa klase. Si Zoro ay isa sa mga mayayamang bagsak na estudyante. Pagkabalik ni Terence at Trixie sa paaralan, naghiwalay sila ng landas. Pinuntahan ni Terence si Josephine.
Si Trixie ay orihinal na gustong gumugol ng mas maraming oras kasama si Terence dahil naiinip siya sa klase. Nakaramdam siya ng panlulumo. Hindi niya alam kung kaya niya mabuhay para makapagkolehiyo, kaya walang gaanong interes si Trixie sa pag-aaral. Hindi man siya makapag-aral ng kolehiyo, wala siyang problema sa network ng kanyang ama na si Thomas. Trixie sis, bumalik ka na. Nawala ka sandali. Nakita ni Leandro na bumalik si Trixie, kaya umupo siya sa upuan ni Terence sa tabi ni Trixie at nagtanong. Oh, lumabas para maglakbay. Tumingin si Trixie kay Leandro at sinabing, oo, habang wala ako, may ginawa ka ba kay Terence? Pakikitungo kay Terence. Biglang nagbago ang mukha ni Leandro, at pagkatapos ay sinabing, Trixie sis, pumunta ako rito dahil gusto kitang hikayatin na sumuko, huwag nating targetin si Terence. Ang mga insidente ng House York at Turner ay nakaantig sa nerbiyos ni Leandro. Bago siya makakuha ng sapat na lakas, hinding-hindi siya magtatangka ng anuman laban kay Terence. Tumayo siya sa nagkakaisang prente kasama si Trixie, kaya natural na ayaw niyang pumunta si Trixie at pukawin si Terence. Kung sakaling magalit si Trixie kay Terence, maaaring isipin ni Terence na sina Leandro at Trixie ay isang grupo. Napakamalas niyan. Kaya para maiwasang madamay, nagpasya siyang hikayatin si Trixie na bitawan ang anumang ideya tungkol kay Terence. Naramdaman din ni Leandro na sa lakas ni Trixie, imposibleng gumawa ng anuman kay Terence kahit papaano. Oh, sabi ni Trixie. What's wrong? Hindi mo ba siya kinaiinisan dahil sa mga kinikilos niya? Hoy, huwag mo nang banggitin. Umiling si Leandro. Trixie sis, sinasabi ko ito sa iyo dahil magkaibigan tayo. Alam mo ba ang tungkol dito? Ang bahay ng Iron Lake City York at Turner ay pumunta kay Terence, naghahanap ng gulo. Ang dalawang iyon ay mga marangal na bahay. Nabalitaan mo ba ito? Bahay York. Bahay Turner. Paanong hindi narinig ni Trixie ang tungkol dito? Siya ay naroon sa House York auction noon at kumain kasama ni Terence at mga miyembro ng House Turner sa iisang mesa. Natural na kilala ni Trixie ang dalawang pamilyang ito, hinahanap ba nila si Terence para gumawa ng gulo? Oo, sa loob ng noble houses, may mga mystic stage fighter na naghahanap ng gulo para kay Terence. Mahuhulaan mo ba ang resulta? Sabi ni Leandro na medyo nanlumo. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Terence ay napakalaki ng agwat. Buti na lang at hindi siya nagmamadaling kumilos. Inaasahan niya ang araw na babalik si Natoy mula sa kanyang pagsasanay sa bundok. Ano ang tungkol dito? Naninikip ang puso ni Trixie, na bahagyang natigilan. Paano siya kinakabahan kay Terence? Gusto niyang maghayganti sa kanya, ngunit nang marinig niya na ang dalawang marangal na bahay ay gustong maghayganti kay Terence, bakit siya nalungkot? Hindi. Sinaktan siya ni Terence, kaya kailangan niyang maghayganti mag-isa. Hindi siya maaaring umasa sa mga kamay ng ibang tao. Ito ang pagbibigay katwiran sa sarili na ibinigay ni Trixie sa kanyang sarili. Isang tao mula sa House York ang namatay, at isa pang tao mula sa House Turner ay naging vegetative state. Napabuntong hininga si Leandro. Trixie sis, hindi niya tayo kalaban, kaya huwag kang padalos-dalos. Ano? Pinatay ni Terence ang isang tao mula sa House York, at ginawang retard ang isa pang tao mula sa House Turner. Kung gayon, bakit mukhang maayos si Terence? Nakinig si Trixie at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin kay Leandro nang hindi kapanipaniwala. Ang balitang ito ay isang bagay na nalaman ni Thomas ngunit hindi niya sinabi kay Trixie. Mula sa pananaw ni Thomas, si Terence ay isang makapangyarihang individual, at ang mga marangal na bahay na iyon ay walang prinsipyo sa mga nakaraang taon. Bagamat sinunod pa rin nila ang mga alituntunin ng hindi pagkakaroon ng pinakamaraming individual na naglalakad sa mortal na kaharian, maaaring mag-iba ang mga bagay-bagay kung ang mga bagay ay hindi makontrol. Ngayong si Terence ay nagsimula ng sunog sa lahat ng dako, ito ay nagbigay sa kanila ng dahilan para ang mga rurok na individual ay maglakad sa mortal na kaharian. Magiging masaya sila para sa pagkakataong ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.